Dear Papa Dudut, mahirap ang sitwasyon ng isang relasyon kung ang isang kapartner o kasintahan ay mapang-abuso at manloloko. Kahit na mahal mo pa siya ay mapipilitan ka ring sumuko dahil hindi mo na kaya pang tiisin ang sakit. May pagkakataon din na unti-unti ka nang magigising sa katotohanan at mawawala ang iyong pag-ibig sa kanya. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dali. I'm 29 years old of age at sumulat ako sa inyong programa dahil meron po akong gustong ibahagi sa mga taga-pakinig ninyo. Way back 2008 pa po itong pangyayaring ito sa buhay ko. 16 years old pa lamang ako noon. Malapit na po ako magtapos noon ng high school nang makilala ko si JM. Hindi po niya tunay na pangalan. Si JM ay isa sa mga manliligaw ko na pumukaw ng aking pansin. At dahil nasa kanyang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki ay hindi na ako nagdalawang isipan na sagutin ko siya ng oo. Papa Dudut, naging masaya ang relationship namin ni JM. Hanggang minahal ko siya ng todo-todo na umabot pa sa pagsaway ko sa mga magulang ko. Nang mga panahong yon ay pinagbawalan kasi ako ng magulang ko na makipag-boyfriend dahil bata pa ako pero sinuway ko sila. Tumakas ako ng tumakas para lamang makipagkita kay JM. Pero hindi naglaon ay nabuking din ng mga magulang ko ang totoo. Nung una ay tutol na tutol ang mga magulang ko kay JM. Pero paglipas ng ilang buwan ay wala rin silang nagawa kundi tanggapin ng boyfriend ko. Papa Dudut, ramdam na ramdam ko naman kay JM na mahal niya ako. Kaya hindi talaga sumagi sa isipan ko ang pagtaksilan niya ako. Ngunit isang gabi, isang balita ang magpapabago ng lahat. Nasa labas ako noon at pauwi na sana ng bahay nang makasalubong ko si Gail. Dali, buti naman at nakita kita. Salubong sa akin ang aking kaibigan. Hiwalay na ba kayo ni JM? Tanong pa nito sa akin. Hiwalay? Hindi Mariing kong pagtutol sa sinabi niya. Bakit naman kami maghihiwalay ni JM nagmamahalan kami? Maayos naman ang relasyon namin. Kung ganon, other woman pala ni JM si Let, napapailing na wika ni Gail. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong sabi mo? May relasyon ang boyfriend ko at yung babaeng maharot na yon? Oo sis, ang sweet nga nila noon Nung nakita ko kaya akala ko break na kayo. Yun pala hindi. Sagot nito. Nanlumo ako sa aking narinig. Nanghina ang aking buong katawan. Hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin yun ni JM. Kasi iba ang pagkakakilala ko sa aking boyfriend. Hindi kasi siya yung tipo ng lalaking manloloko ng babae. Bukod sa nararamdaman ko naman na sincere siya noon sa panliligaw sa akin. At kahit natutol pa ang mga parents namin ay ipinaglaban pa rin niya ang aming pagmamahalan. Kaya naman hindi ko akalain na pagtataksilan ako ng gano'n ng aking boyfriend. Baka naman magkaibigan sila tapos inakala mong naglalambingan na sila. Nagbabaka sakali pa rin ako noon na mali ang nakita ng kaibigan ko. Ano ka ba? Kahit na magkaibigan pa sila, hindi sapat yun na mag-holding hands at maglambingan kasi masagwa. Lalo na't alam ng marami na may girlfriend na si JM. At ikaw yun. Sa sinabi niyo ni Gail ay mukhang hindi na nga mababago pa ang katotohanang niloloko ako ng aking boyfriend. Depressed nga ako nitong mga nagdaang linggo dahil sa tambak na projects tapos dumagdag pa to. Patamlay kong sabi sa aking kaibigan. Bakit hindi mo tawagan si JM para magkaalaman na? Suhestyon pa ni Gail. Huminga lang ako ng malalim.
Wala ring saysay kung tatawagan mo pa si JM dahil lang doon. I-deny lang niya yon sa akin. Alam mo sis, dapat kausapin mo na yung boyfriend mo. Hindi sa nakikialam ako ha, pero dapat malaman ni JM na ayaw mong ginagawa niya yon. Sige ka, baka mamihasa yon. Payo sa akin ng aking kaibigan. Papadudot ng gabing yon para wala ako sa sarili ko na umuwi sa aming bahay. Hindi na ako naghapunan at sa halip ay dumiretso agad ako sa aking kwarto. At dito nagpa siya akong tawagan ng boyfriend ko para alamin sa kanya ang katotohanan. Bakit kayo magkasama ni Let kanina? Diretsahan kong tanong kay JM pagkasagot niya ng aking tawag. Anong magkasama? As expected ay feeling inosente ang aking boyfriend. Huwag ka na mag-deny pa. May nakakita sa inyo ni Let na magkasama. Naibulalas ko sa phone. Hindi ko na nagawa pang makapagtimpi papadudot. Pero sa halip na sagutin niya ang tanong ko ay pilit niyang nililiko ang usapan. Teka, sino ba yung nagsumbong sa'yo ha? Yung mga kasis mo sa sorority? Hindi na mahalaga yun ngayon. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit kayo magkasama ni Let? Nawawala na ako ng pasensya ng gabing yon. Narinig kong huminga siya ng malalim sa phone. Okay, inaamin ko. Kasama ko nga si Let pero walang masama doon. Walang masama? Madalas daw kayong makita ni Let tapos ang sweet-sweet nyo raw. Walang masama doon? Mataas na ang emosyon ko, papadudot. Dali, kalma ka lang. Huwag kang magalit sa akin. Sabi ni JM na kalmado pa rin. Magkaibigan kami ni Let. Pero hanggang doon lang yon. Maniwala ka sa akin, ikaw lang ang mahal ko. Paniniguro niya sa akin. Paano ko magtitiwala sa iyo kung sinesekreto mo sa akin niyang pagkikita ninyo ni Let? Kung hindi pa sinabi sa akin ng mga kaibigan ko hindi ko malalamang magkasama pala kayo ng babaeng yon kanina. Ang sabi ko. Sorry kung hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa friendship namin ni Let. Pero wala talaga kaming sinesekreto, no? Wala kaming ginagawang masama. Madamdaming sabi sa akin ng aking boyfriend. Kung talagang mahal mo ko, magtitiwala ka sa akin. Dagdag pa niya. At dahil sa mahal na mahal ko noon si JM ay nagpa siya akong bigyan siya ng second chance. Basta sa susunod ha, sabi mo na sa akin ang lahat. At saka limitahan mo na yung pagkikita ninyo ni Let. Kasi naaasar talaga ako sa babaeng yon. Demand ko sa kanya. Sige, susundin ko yung gusto mo. Basta huwag ka na magtampo sa akin ha. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi kita ipagpapalit kahit na kanino. Mahal kita, Dali. Pangako sa akin ng aking boyfriend. Papadudot madalas kong patawarin at bigyan ng chance si JM at binabaliwala ko palagi ang mga naririnig ko laban sa boyfriend ko. Siguro nagagawa ko yon kasi nga sobra ko siyang minamahal. At para maging tapat sa akin ang boyfriend ko ay ginawa ko ang lahat. Nagpakabuti akong girlfriend, naging maasikaso ako at binigay ko ang lahat ng gusto niya. Kaso papadudot, hindi pa rin naging sapat yon para makuha ko ang katapatan ni JM. Dahil isang araw ay may narinig na naman ako na magkasama ulit sila ni Let, kaya nung uwian buong galit ko siyang hinarap. Magkasama na naman kayo ni Let kanina sa library? Bakit? Anong ginawa ninyong dalawa? Usig ko sa aking boyfriend. Dali naman, akala ko ba nag-usap na tayo? Napagkakatiwalaan mo ko. Kasama ko si Let kasi kami ang magka-partner sa report namin sa economics. Nag-research lang kami doon sa library. Sabi ni JM sa akin na ewan ko kung paniniwalaan ko o hindi. Bakit naman kasi sa dinami-rami ng pwedeng maging partner? Bakit dun pa sa babaeng kinakaasaran ko? Hindi ako may gusto noon. Ang teacher namin ang nag-decide na kami ang pagpartnerin. Sagot pa ni JM. Hindi ko alam papadudot kung bakit ako nagsiselos ng ganito.
Kahit na anong sabihin sa akin ni JM ay parang hirap akong paniwalaan. Iba kasi ang intuition ko, parang may mali silang ginagawa. Kaya para tuluyan ng mawakasan, Papa Dudut, ang pagsiselos na nararamdaman ko ay nagpasya na akong harapin si Let kinabukasan sa eskwelahan. Hindi ako yung tipo na babaeng palaaway pero handa akong ma-battle mode kung ang relasyon namin ni JM ang naapektuhan. Anong pag-uusapan natin ha, Dali? Mataray na tanong sa akin ni Let. Ganito na ang tratuhan namin sa isa't isa simula noong high school freshman pa lamang kami. Hindi namin vibes ang isa't isa. At para kasing gusto niya akong patalbugan palagi kaya malayo ang loob ko sa kanya. Kaunti lang naman ang pag-uusapan natin. Mataray din na sabi ko. Huwag kang mag-alala at hindi ko sasayangin ang oras mo sa walang kwentang tsismisan. Napataas pa lalo ang kilay ni Let. Tungkol ba kay JM? May utak ka rin pala, tama ka. Tungkol nga sa boyfriend ko ang pag-uusapan natin. Wika ko na may stress sa salitang boyfriend. Gusto kong ipamukha sa kanya na boyfriend ko yung nilalandi niya. Alam kong ikaw ang girlfriend ni JM, pero hindi pa siya natatapos ay pinutol ko na kagad ang kanyang sasabihin. Kung ganoon pala, bakit ka ba siksik ng siksik sa boyfriend ko ha? Kung alam mo na palang may girlfriend na si JM bakit nilalandi mo pa siya? Siyempre tulad ni JM ay magdi-deny ang bruha. Wala kaming masamang ginagawa ni JM, magkaibigan lang kami. Sige sabihin na nating magkaibigan lang kayong dalawa. Pero pangit pa rin tingnan kung palagi kayong magkasamang dalawa. Ngayon Let, kung ako sa'yo, dumistansya ka na sa boyfriend ko. Lumugar ka naman sa dapat mong kalagyan. Huwag mo nang landiin pa ang boyfriend ko. Kung ayaw mo magkagulo tayo. Banta ko sa babaeng yon. For your information, Dali, alam ko kung saan ako lulugar. At saka hindi ako malandi, no? Ang sabi pa ni Let. Kung ganun pala, pues, huwag ka nang lumapit pa sa boyfriend ko kahit kailan. Sabi ko, gigil na ako ng mga oras na yon. Teka, bakit mo ba ako pinagsasabihan ha? Siguro boyfriend mo si JM pero girl, tandaan mo. Hindi siya parang panty na walang makakagamit kahit na sino, no? In short, hindi mo siya pag-aari. Banad pa ng bruha sa akin. Di lumabas din ang totoo na mahilig kang gumamit ng panty kahit na hindi sayo. Ang landi mo talaga, girl. Daig mo pa si Magdalena sa sobrang kakatihan. Galit na wika ko. Pero agad akong sinabunutan ni Let. Buti na lamang at mabilis ang flexes ko kaya natanggal ko kagad ang kanyang kamay sa aking buhok. Pagkatapos noon ay binigyan ko siya ng mag-asawang sampal. Huwag mo ko masasaktan-saktan ha. Babaeng malandi ka. Kasi hindi lang ako ang makakalaban mo. Banta ko sa babaeng yon. Matapang ka lang kasi kabilang ka sa isang sorority. Sigaw pa ni Let. Alam mo Let, kahit na manos pa tayo, wala ka pa ring laban sa akin. Anak ka ng higad. Galit din ang sigaw ko sa kanya. Sa pagkakataong yon ay natanaw ko si JM na nagmamadaling lumapit sa amin. Dali, anong ginawa mo kay Let? Galit din ang wika niya sa akin. Sinabihan ko lang naman niyang babaeng yan na layuan ka. Sagot ko kay JM. Pero nainis ako sa aking boyfriend nang makita kong mas inalalayan si Let kesa sa akin. Ako ang girlfriend mo JM at hindi ang babaeng yan. Pero parang mas concerned ka pa sa babaeng yan. Himuto ko. Ikaw na nga dyan ang may kasalanan kay Let. Anong gusto mong gawin ko? Sabi ng boyfriend ko sa akin. Sa susunod na awayin mo pa siya, mapipilitan ako makipaghiwalay sa iyo ha. Banta pa niya sa akin. Pero dahil sa mahal na mahal ko noon ang aking boyfriend ay ako na lamang ang nagparaya at lumabas na talo. Umuwi ako sa bahay nang wala sa sarili. Pagkatapos ay pumasok ako kaagad sa aking kwarto at binuhos ko ang aking sama ng loob kay JM. Papadudot simula noon ay naging malamig na ang relasyon namin ni JM. Sinubukan ko siyang lambingin pero nanatiling baliwala ko sa kanya. Siyempre masakit yon para sa akin kaya madalas kong kausapin si JM pero dead ma lang talaga siya sa akin.
Dahil doon ay wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak lamang, Papa Dudut. Daig ko pa ang tinotorture sa ginagawa sa akin ni JM. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ay nagpakamartir pa rin ako. Ilang araw pa ang lumipas ay lalong bumagsak ang kalooban ko dahil sa panlalamig sa akin ng boyfriend ko. Agad itong napansin ng mga kaibigan ko kaya gumawa sila ng paraan para manumbalik ang saya sa puso ko. Isang araw ay dinala ako ng aking mga sorority friends sa isang bar. That time karamihan sa amin ay mga minor de edad pa. Pero dahil sa pag-aari yon ng kapatid ng isa sa mga kasis ko, kaya nakapasok pa rin kami. Bukod sa mukha na rin naman kaming mga nasa 18 years old pataas. Dali, ano ba? Cheer up naman dyan. Alam mo sis, huwag kang magmumukmuk dyan. Dapat nagsasaya ka ngayong gabi. Sabi sa akin ni Gail habang ina-uplift niya ako. Gail, hindi ko magawang magsaya ngayon. Matamlay kong sagot dahil inaalala ko pa rin noon ang panlalamig sa akin ni JM. Simula kasi nung lusubin at awayin ko si Let, ay hindi na ako masyadong kinikibupan ni JM. Alam mo yun, para ba siyang biglang nanlamig sa akin? Kwento ko pa sa aking kaibigan. Isa lang ang patunay niyan, Dali, na totoong may namamagitan kina Let at dyan sa boyfriend mo. So ano? Nagkikita pa rin ba sila? Hindi ko alam. Tipid kong sagot. Parang gusto ko nang umiyak ng mga oras na yon. Masaya ka pa rin ba sa relasyon ninyo ni JM? Mahal mo pa rin ba siya kahit na binibigyan kanya ng sakit ng ulo? Tanong sa akin ni Gail. Kasi kung hindi na, hiwalayan mo na yung boyfriend mo. Dagdag pa nito. Napabuntong hininga na lamang ako habang hinahagod ni Gail ang aking likuran para ako'y kumalma. Basta sis, tandaan mo ha, hindi na uso ang martiran effect ngayon. Hindi lang naman si JM ang nag-iisang lalaki sa mundo. Marami diyang lalaki na masigit pa kaysa dyan sa boyfriend mo. Payo nito sa akin. Samantala hindi namin namalayan na may lalaking lumalapit sa amin. Hi Gail, bati ng lalaki sa aking kaibigan. Napalingon naman ako sa kanya. Matangkad, gwapong chinito ang lalaki at mukhang mayaman. Kung ang basihan ay ang suot niyang mga branded outfits and shoes. Ikaw pala MJ, ang tagal mo, kanina pa kitang hinihintay. Ang sabi ni Gail sa lalaki pagkatapos ay nagbeso ang dalawa. Dahil sa curiosity ko sa lalaki ay hindi ko na hinintay pang ipakilala ito sa akin ng aking kaibigan. Sino siya, Gail? Tanong ko. Ako si MJ, pakilala ng lalaki. Kabrad niyo ako sa male counterpart ng kapatiran. Ewan ko ba papadudot pero bigla akong nabuhayan ng loob nang makita ko si MJ. Okay pero hindi kita matandaan ha, sabi ko pa sa lalaki. Hindi lang kasi ako active sa mga meeting ng kapatiran so you must be Dolly. Am I right? Sabi niya pagkatapos ay ngumiti sa akin. Very visible ang kanyang dimples sa parehong pisngi. Magaling ka rin manghula, no? Natatawa kong sabi. Not actually. Nasabi na sa akin ni Gail na isasama ka raw niya para ipakilala sa akin. Reply ni MJ sa akin. Napatingin ako kay Gail. Aba, balak pa akong i-match sa chinito cutie niyang kaibigan. Anyway, mabait naman niyang si MJ, Dolly. I'm sure magkakasundo kayo. Assurance ni Gail sa akin. Pagkatapos ay nagkwentuhan na kami ni MJ. Actually, masaya siyang kausap. May sense sa mga topic na sinisimulan niya. And I learned a lot from him. Siya din yung tipo ng lalaking listener. Dahil kapag ako naman ang nagkwekwento, nakikinig talaga siya sa akin. Meaning interesado talaga siya sa akin. Nang matapos ang night out ng mga magkakabarkada at nagsiuwian na ang mga karamihan kasama na si MJ, ay muli akong kinausap ni Gail. So sino sa tingin mo ang mas lamang? Si MJ o yung boyfriend mo? Curious na tanong niya sa akin. Teka Gail,
Minamatch mo ba ako dyan sa MJ na yan? Tanong ko. Napangisi naman ang aking kaibigan. Hindi naman, pero maganda na rin kung magsimula ka ng magkumpara ngayon, ang sabi pa niya. Napangiti na rin ako while thinking of MJ. I admit, mas cute si MJ kesa kay JM. Sagot ko naman. Oh, ayan ha. Sa'yo na nanggaling yan. Pagkatapos noon ay tumawa na lamang kaming dalawa ng kaibigan ko. Papadudod, sa pagdating ni MJ sa buhay ko ay masasabi kong unti-unting nawala ang sakit sa dibdib ko na ibinigay sa akin ni JM. Bagamat hindi naman kami super close ni MJ noong una, pero masasabi kong nagkaroon ako ng pag-asang bumangon. Nabuo sa isipan ko na imbis na magmukmuk ako sa buhay kakaisip kay JM, ay dapat pahalagahan ko muna ang sarili ko. Naisip ko rin na gamitin noon si MJ para ipamukha kay JM na kaya kong maging masaya kahit na wala siya sa buhay ko. Oo, alam kong mali yun, pero yun lang ang naisip kong paraan para ma-realize ni JM ang lahat ng pagkakamali niya sa akin. Nagpatuloy ang coldness sa relationship namin ni JM, pero kasabay noon ang pagkakaroon ng something special sa amin ni MJ. Nung una ay hindi ko nagustuhan si MJ dahil sa kakulitan niya. Pero ewan ko ba, Papadudot, hinahanap-hanap ko rin kinalaunan ang kakulitan niya. Pero nagsimula ang spark sa aming dalawa nang minsang mag-text si MJ sa akin na crush daw niya ako. At yun na nga ang simula ng pagpaparamdam niya sa akin. Samantala isang araw ay nag-text sa akin si JM na dadalawin niya ako sa aming bahay. Habang hinihintay ko siya sa bakuran ay isang tawag naman ang aking natanggap mula kay MJ. Kumusta ka na, Dali? Bati ni MJ sa napakaswabe niyang boses. Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Hindi naman, sagot ko. Okay lang naman ako. May lakad kami ni JM ngayon pero kanina pa ako naghihintay sa kanya. Pwede ba akong pumunta sa bahay ninyo? Tanong niya sa akin. Oo naman, pwede. Nag-entertain naman ako ng bisita eh. E teka, bakit ka ba pupunta sa bahay ko? Ang sabi ko. Wala lang. Gusto ko lang na dalawin ka. Tapos para manligaw na rin. Diretso niya ang sagot. Manliligaw? Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yon. Nasabi ko na sa iyong may boyfriend ako, hindi ba? Wala akong pakialam kung may boyfriend ka na. Diretsahang sagot ni MJ sa akin. Dali, wala ka namang halaga kay JM eh. Kaya kung ako sa'yo, ako na lang ang ipalit mo sa kanya, ang sabi pa niya. Natahimik ako. Desidido talaga si MJ na makuha ang aking puso. Kung sabagay aaminin kong hindi na rin ako masaya kay JM at pumapasok na talaga sa isipan ko na makipag-break sa kanya. Besides, una ko palang makilala si MJ ay tumibok na ang aking puso. I'm 100% sure na mas better si MJ kesa sa aking present boyfriend na si JM na walang ginawa kundi ang saktan at baliwalain lamang ako. Alam ko may pag-asa ako sa iyo, ang sabi pa ni MJ. Maramdaman mo lang yung pagmamahal ko sa iyo. Sigurado ako makakalimutan mo si JM. Paniniguro niya sa akin. I love you, Dali. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng kilig. I love you ka dyan. Sige na, bye, ingat. Dali? Narinig ko ang boses ni JM sa aking likuran. Namutla ako at pinagpawisan. Hindi ko na malaya na nasa likod ko na pala siya. At sigurado akong narinig niya ang usapan naming dalawa ni MJ. Andiyan ka na pala, JM. Bakit hindi ka nagpapasabi? Kunwari nagagalit-galitan na lamang ako. Paano hindi ako magpapasabi? Abala ka sa pakikipaglandian sa kausap mo sa phone. Galit na wika ng aking boyfriend. Nawala na ako ng ganang umalis. Sabi ko na lang, sabay talikod. Pero pinigilan ako ni JM nang aalis na ako pabalik sa bahay. Nagpapaligaw ka sa iba? Samantalang may boyfriend ka na? Bakit ikaw, JM? May girlfriend ka na, diba? Pero nakikipaglandian ka pa rin sa ibang babae. Galit na rin ako ng mga oras na yon. Paano hindi ako mag-i-entertain ng mandiligaw kung yung boyfriend ko walang ginawa kundi ang saktan
pagsilosin at baliwalain lamang ako. Sa totoo lang JM, punong-puno na ako sa relasyon natin. Sa susunod ayoko malaman ko na nag-entertain ka na manliligaw. Kasi kung hindi hindi ko na tinapos ang sasabihin niya. Kung hindi sino ka para pigilan ako? Hamon ko pa sa kanya. Boyfriend mo ko, sigaw ni JM sa akin. Hindi na ngayon, sigaw ko rin sa kanya. Halatang nagulat siya sa aking sinabi. Anong ibig mo sabihin? Didiretsahin na kita. Kaya ako nakipagkita sa iyo para sabihin sa iyo na gusto ko nang makipaghiwalay. Dagdag ko pa. Hindi Dali, huwag mong gawin to sa akin. Hindi ko kaya. Halos maiyak si JM na mga oras na yon. Buo na ang desisyon ko JM. Wala nang patutunguhan pa itong relasyon natin. Huli kong sabi sa kanya bago ko siya iniwan ng tuluyan. Noong araw na yon, Papa Dudut, ay tinapos ko na ang lahat sa amin ni JM. Pero syempre ay ayaw ni JM na makipaghiwalay sa akin. Kaya hinayaan ko na lamang siya at in-entertain ko na lamang ang panliligaw sa akin ni MJ. Doon ay naisipan ko na si MJ ang solusyon para makaganti ako kay JM. Para ma-realize ni JM na nagkamali siya ng sinaktan. Samantala kahit na mahal ko pa ang ex-boyfriend ko ay nahulog din ang loob ko kay MJ. Pero hindi ko muna siya sinagot. Gusto ko kasi na buo na ang nararamdaman ko bago ko bitawan sa kanya ang salitang oo. Pero Papa Dudut, kasabay ng pagmamabutihan namin ni MJ, ay hindi ako tinigilan ni JM. Natatandaan ko pa noon, nasa coffee shop ako naghihintay sa dalawa kong kaibigang sina Gail at Marie, ay hindi ko napansin na nandun din pala si JM at wala akong kamalay-malay na nilapitan niya ako. Dali! Tawag niya sa akin. Napalingon ako at nagulat nang makita ko nga siya sa aking likuran. Pagkatapos ay lumakad ito ng kaunti patungo sa aking harapan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Aminin kong hindi ako masaya nang makita ko siya ng araw na yon. Pwede ba tayo mag-usap sa labas? Ang sabi ni JM sa akin. Sabay hawak ng mahigpit sa aking braso. Siyempre pumalag ako sa kanyang pagkakahawak. Ano ba, bitawan mo ako? Utos ko sa kanya. Huwag ka mag-iskandalo dito, sabi niya sa akin. Pero desidido akong mag-iskandalo para tigilan niya ako. Mag-iskandalo ako kung hindi mo ako bibitawan sa braso ko. Pagbabanta ko. Agad namang binitawan ni JM ang aking braso. Ano bang kailangan mo sa akin ha? Bakit mo ba ako kinukulit? Tanong ko sa kanya. Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa labas. Sagot niya. Bakit? Hindi ba pwedeng dito sa loob ng coffee shop? Matare kong tanong. Masyado bang importante yan para pag-aksayan ko ng panahon? Sa pagkakataong yun ay muli siyang nakiusap sa akin. Dali please, doon tayo sa labas mag-usap, doon tayo sa parking lot. Tahimik doon, walang makakarinig sa atin. Para matapos na ito ay nagpasya na lamang akong sumama kay JM sa labas ng coffee shop. Ano bang pag-uusapan natin ha? Bakit mo ba ako kinukulit? Naiirita kong tanong sa aking ex-boyfriend. Kayo na ba ni MJ? Diretsang tanong niya sa akin. JM, tapos lang lahat sa atin. Kaya kung mag-boyfriend man ako wala ka nang pakialam sa akin. Pagmamatigas ko. Pero wala pang 3 buwan simula nung hindi ko na tinapos pa ang kanyang sasabihin. Teka, huwag mo sabihin sa akin na naniniwala ka sa 3-month rule na yan ha. Naman JM, sa pelikula lang yon. Sa totoong buhay walang ganon. Maya-maya ay nakita kong naiiyak na ang aking ex. Bakit ang dali mo akong ipagpalit sa iba? Hindi ka naging mabuting boyfriend sa akin. Puro sama ng loob lang ang binigay mo sa akin. Ngayong karapatan kong humanap ng pagmamahal sa iba, no? Sabi ko habang binabaliwala ang pag-iyak niya sa harapan ko. Dali, nasasaktan na ako, pakiusap, tama na. Hindi ko na kaya, ang sabi niya sa akin. Kulang na lang ay lumuhod siya sa harapan ko. Ano bang gusto mo? Ang makipagbalikan ako sa'yo? Sorry JM, pero hindi na mangyayari yun. Nagmamakawa na ako sa'yo Dali, bumalik ka na sa akin. Magsimula tayong muli. Mahalin mo ulit ako.
Pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita, hindi na kita sasaktan pa. Ang sabi ni JM na nooy lumuhod na sa harapan ko. Nagbuntong hininga na lamang ako. Kahit ano pa kasi ang gawin ni JM ay buo na ang aking desisyon. Hiwalay na kami and there's no turning back. Wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Aalis na ako. May lakad pa kami ng mga katropa ko. Huwag mo naman sanang sayangin yung pinagsamahan natin. Pahabol ni JM sa akin. Nagpantig naman ang aking tenga sa narinig ko. Huwag mo sabihin sa akin yan kasi una sa lahat, ikaw ang nagsayang ng pinagsamahan natin. Kung hindi mo ako sinaktan noon, edi sana tayo pa rin dalawa. Sana masaya pa rin tayong dalawa, na ibulalas ko. Pagkatapos noon ay iniwan ko na si JM at dali-dali akong bumalik sa loob ng coffee shop. Pero bago ako tuluyang nakapasok sa loob ay nakarinig ako ng kanyang malakas na pagbabanta. Dali, bumalik ka rito, magpapakamatay ako kapag nawala ka sa akin. Papadudod, sa totoo lang ay hindi ko alam ang gagawin at isasagot ko habang kaharap ko si JM. Dahil naaminin ko na mahal ko pa rin ang ex-boyfriend ko. Pero nag-decide pa rin ako na magbingi-bingihan sa kanya dahil gusto kong ma-realize ni JM ang pagkakamali niya. Ilang buwan ang lumipas ay naghabol pa rin sa akin si JM hanggang sa isang araw. Isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Nagsisigaw si JM sa tapat ng aming bahay at buti na lamang at wala ang mga magulang ko noon dahil nasa trabaho. Kasi kung hindi baka kanina pa siyang dinala sa pulis. Dali! Lumabas ka na dyan! Kausapin mo naman ako! Narinig kong sigaw ni JM sa labas at tila ba nag-aamok. Para matapos na ang kabaliwan ni JM at dahil sa nakakahiya na rin sa mga kapitbahay kaya nag-decide na lamang akong harapin ang nagwawala kong ex-boyfriend. Ano bang problema mo, JM? Sigaw ko sa kanya. Lasing ka pa. Kung hindi ka titigil sa pagwawala mo dito, tatawagin ko yung mga barangay tanod. Pero bago ko pa magawa yun, ay bigla na lamang naglabas at nagkasa ng baril si JM. Nasindak ako dahil itinutok niya yon sa akin. Sumama ka sa akin, demand niya. Anong gagawin mo sa akin? JM, ano ba? Huwag mong itutok yan sa akin, yung baril mo. Halos mangiyak-ngiyak ako sa sobrang takot. Tama na ang satsat. Kung ayaw mo masaktan, sumama ka na lang sa akin. Tanging sagot sa akin ni JM. Sabay hablot sa aking braso. Hindi na ako pumalag kasi sobra akong natakot na may hawak siyang kalibre 45 na alam kong pag-aari ng kanyang tatay na isang lisensyadong supplier ng baril. Dinala niya ako sa kanyang tinutuluyang bahay kung saan siya lang ang nakatira. JM, ano bang gagawin mo sa akin? Kung may binabalak kang masama, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo nang ituloy. Pagmamakaawa ko sa aking ex-boyfriend. Huminga ng malalim si JM. Huwag kang matakot, Dali. Hindi ko kayang saktan ng babaeng mahal ko. Ang sabi niya sa akin. Anong gagawin mo dyan sa baril? Tanong ko. Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Nakikiusap ako. Mahalin mo ulit ako. Balikan mo na ako, parang awa mo na, Dali. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Naiiyak pa rin ako sa sobrang takot dahil hawak pa rin niya ang baril. Sorry pero nakamove on na ako sa iyo. Hindi na kita kayang mahalin. Sagot ko habang umiiyak. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo ulit ako? Desperadong tanong niya sa akin. Wala, ang tangi kong nasagot sa kanya. Ikaw ang huling babaeng mamahalin ko. Sabi niya habang tinutok niya sa bandang baba ang dulo ng hawak niyang baril. Napasigaw ako. JM, huwag mong gagawin yan, pakiusap. Kung hindi ka na babalik sa akin, mas mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. Pagkatapos noon ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong sumabog ang ulo ni JM sa buong sala. Napasigaw ako sa sobrang takot. Papadudot, hindi ko makakalimutan ang bangungot na yon. Nakaabot ako ng ospital ng nakapa. Magulong buhok at namumulang mga mata sa kakaiyak. Lumipas sa mga araw at nailibing na si JM pero depressed pa rin ako sa mga nangyari to the point na sinisisi ko na ang sarili ko. Papadudot, simula noon ay hindi na ako tinigilan ng konsensya ko.
Ultimo sa panaginip ko ay nagpapakita sa akin si JM at kinukuha niya ako ilang beses kaya nagpunta na ako noon sa puntod niya at kinausap siya na huwag na muna niya akong kunin. Papa Dudut, 13 years na ang lumipas pero nararamdaman ko na hanggang ngayon ay nandito pa rin si JM sa tabi ko. Dahil kada may nangyayari sa akin na hindi maganda ay nararamdaman ko ang presensya niya. Para bang inililigtas niya ako sa kapahamakan. Ngayon din ay may asawa na ako sa katauhan ni MJ. Ikinasal kami noong 2011 sa probinsya sa Aringay, La Union. 4 na rin ang anak namin, lahat ay puro lalaki. Maayos naman ang mga trabaho namin at nakapundar na rin kami ng bahay at lupa at isang SUV. Sa kabilang banda, mabuting haligi naman ang tahanan si MJ at nagagampanan naman niya ang tungkulin niya sa akin bilang asawa. Wala na akong mahihiling pa, Papa Dudut. Heto lamang ang ibabahagi ko sa inyo. Sana'y mabasa niyo ito at maraming salamat and God bless sa inyong number 1 na programa, mapa YouTube man o Spotify at maging sa radyo. Lubos na nagpapasalamat, Dolly. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Dolly. Naging tapat naman siya kay JM at minahal naman niya ito. Ngunit pinabayaan ito ni JM at sa halip ay ng babae pa rin siya. Sinaktan at binaliwala lamang ang lahat ng mga efforts ng kanyang girlfriend sa kanya. Lahat ng tao ay marunong ding masaktan at sumuko kapag sobra na. Kaya hindi natin masisisi si Dolly kung maghanap po siya ng pagmamahal sa iba. Pero nung nawala na ang pagmamahal ni Dolly ay siya namang pagsisisi ni JM. Kung nasaktan man siya at iniwan ng girlfriend niya, maaaring tadhana po ang gumawa ng paraan para magkahiwalay na sila. Nakakalungkot nga lang na nauwi sa pagkamatay ang pagsisisi ni JM. Pero liwanagin natin ha, hindi yung kasalanan ni Dolly. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari, walang iba kundi ang sitwasyon at mga naging desisyon ng bawat isa sa ating kwento. Mga kaibigan, palagi nating tatandaan na bago ka gumawa ng kalokohan sa taong mahal mo, isipin mo muna kung kaya mo siyang mawala sa'yo para hindi ka magsisi sa huli. Dear Papa Dudut, hello sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga subscribers mo sa YouTube. Aaminin kong isa ako sa mga addict sa programa ninyo at masasabi kong bisyo ko na talaga ito. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako bilang Ayesha. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking past love life at masasabi kong first love at first puppy love. Papadudot kasama sa sulat kong ito si Mark. Hindi niya totoong pangalan. Kababata at kaklase ko si Mark noong elementary. Siya ang tipo ng taong makulit, palaasar at sakit ng ulo ng mga teachers. Maski ako ay literal na sumasakit ang ulo dahil sa madalas niyang pagpapapansin. Samantala noong mga bata pa kami kapag uwian na, karamihan sa amin ay sinusundo pa ng mga magulang. At habang naghihintay sa aming mga sundo ay nagpapalipas muna kami ng oras ng mga kaibigan kong babae sa pamamagitan ng paglalaro ng Chinese garter. Mamayang kaunti ay mayroong lumapit sa aming isang batang lalaki. Pwede ba akong sumali sa inyo? Tanong nito sa amin. Agad naman akong lumingon at nakita ko si Mark, ang numero 1 alaskador sa klase namin. Napataas naman ako ng kilay nang sabihin niyang gusto niyang sumali sa amin. Sasali ka? Ano ka, bakla? Babae lang ang sumasali sa Chinese garter. Inform ko noon sa kanya. Bakit? Sino bang may sabi sa inyo na babae lang yung pwedeng maglaro niyan? Yung paglukso-lukso ninyo dyan sa garter, kaya din niya ng mga lalaki. Pagmamalaki pa niya. Lalo akong napairap sa kanya. Sorry ka na lang. For girls only lang ang laro namin. Ayaw naming may kasamang lalaki sa paglalaro namin.
Mataray kong sagot sa kanya. Yung mga kalaro ko naman ay nakatingin lang sa amin ang mga sandaling yon. Teka Ayesha, bakit ba ayaw mo sa akin ha? Usisa ni Mark sa akin. Sa ayaw ko sa iyo Anong magagawa mo? Mataray kong sagot sa kanya. Grabe ka naman. Tila nasaktan si Mark sa sinabi ko sa kanya. Malikot at makulit ka kasi. Sisirain mo lang yung paglalaro namin. Dagdag ko pa sa kanya. Ikaw Ayesha, sinubukan kong maging nice sa'yo pero ayaw mo. Ang pangit mo naman. Biglang wika pa niya sa akin habang nangaasar. Nag-init naman ang ulo ko sa aking narinig. Anong sabi mo? Ang sabi ko, pangit ka. Pangit? Pangit. Panunokso pa niya sa akin. Oy Mark, huwag mo namang asarin si Ayesha. Baka isumbong ka niyan sa mami niya. Saway naman sa kanya ng kalaro kong si Baby. Kahit magsumbong pa siya sa mami niya, hindi ako natatakot. Nagmamalaking sagot pa ni Mark sa aking kalaro. Talagang isusumbong kita sa mami ko. Napipikong sabi ko sa kanya. Di isumbong mo. Pangit si Ayesha. Pangit si Ayesha. Pangit si Ayesha. Pangasar pa niya sa akin habang tumatawa. Sa sobrang pikon ko ay nilusob ko si Mark at pinaghahampas siya sa katawan at mukha. Gumanti rin si Mark sa pangahampas sa akin. Pagkatapos noon ay kinuha pa niya ang puyod ko sa buhok pagkatapos ay patakbo itong umalis. Hinabol ko naman ang pasaway na yon habang siya ay patuloy sa panunukso sa akin. Nang hindi ko na siya mahabol ay napasalampak na lamang ako sa damuhan at napaiyak. Lagot ka sa mami ko Mark, isusumbong talaga kita. Banta ko pa sa kanya habang humahagulhol ako. Samantala, narinig kong tumigil sa panunukso si Mark at nakokonsensyang lumapit sa akin. Ayesha, sorry na. Kaya lang naman kita inaasar kasi para pansinin mo ko. Palagi mo na lang kasi akong sinusungitan Katwiran niya sa akin. Lumayo ka sa akin. Ayaw ko na sa'yo. Ang sabi ko sa kanya habang umiiyak. Ayesha, sorry Ayan na yung puyod mo sa buhok. Pagkatapos noon ay ibinalik niya sa akin ang kanyang kinuha. I hate you. 3 beses kong sinabi yon sa kanya dahil sa sobrang galit. Pero bigla na lamang natawa si Mark sa sinabi ko sa kanya. Talaga? Hate mo ko? Pues ako, I love you. Sabi pa niya sa akin. Nagulat naman ako at napatigil sa pag-iyak dahil sa mga narinig ko. Tumigil ka dyan. Ang bata-bata mo pa para sabihin yan sa akin. Yun ang totoo Ayesha. Mahal kita. Git ni Mark. Alam kong paglaki natin mamahalin mo rin ako. Tandaan mo yan. Kumpiyansang sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, hindi ko talaga alam ang dahilan kung bakit ganon ka grabing mangulit si Mark sa akin. Palagi niya akong kinukulit, inaasar kaya madalas ay umiiyak na lamang ako at nagsusumbong sa mga magulang ko. Sa kabilang banda, hindi ko siya sineseryoso sa pagsabi niya ng I love you sa akin. Siyempre mga bata pa kami noon at alam ko namang hindi seryoso si Mark sa sinasabi niyang yon. Papa Dudut, lumipas sa mga taon at sabay kaming lumaki ni Mark. Nagkaroon ng mga pagbabago sa katawan namin dala ng puberty. At aaminin ko na unti-unti akong nagkaka-crush sa kanya dahil lumalabas ang kagwapuhan niya. Sa madaling salita ay si Mark ang first puppy love ko. O Ayesha, bakit ang lungkot mo ngayon ha? Hindi ka ba masaya at graduate na tayo ng grade 6? Usisa sa akin ni Baby. Masaya naman ako, kaso may mamimiss ako. Halos hindi ko may tuloy ang sasabihin ko kasi nahihiya ako. Teka, wag mong sabihin sa akin na si Mark ang namimiss mo ha. Natatawa niyang tanong sa akin.
Huminga naman ako ng malalim bago nagtapat sa aking kaibigan. Aaminin ko, oo, namimiss ko nga ang kakulitan niya. Mayang kaunti ay may tinanong sa akin si baby. Ayesha, may crush ka ba kay Mark? Ang alam ko kaya mo siya namimiss ang kakulitan niya kasi crush mo siya. Natawa na lamang ako sa logic ni baby pero deep inside ay aaminin ko na crush ko nga ang lalaking yon. Hindi lang ako vocal kasi natatakot ako na baka asarin lamang ako ni Mark. Nako, umaming ka na. Sina Christy at Angie nga nahahalata nila na may crush ka kay Mark. Pagpapatuloy pa ng kaibigan ko. Hay nako, ewan ko sa inyong tatlo. Sabi ko na lamang sa kanya at hindi ko inamin pero hindi ko rin yon dininay. Napapailing lamang si baby sa akin. Kasi naman ang hilig mong itanggi ang totoo pero lumalabas naman sa mga kilos mo. Sabi pa niya sa akin. Sandali, ano naman ang masama kung maging crush ko si Mark? Confront ako kay baby. So crush mo nga si Mark? Nanunubok na tanong ng kaibigan ko. Oo. Pag-amin ko. Baby, ganito ba yung feeling na nagkaka-crush ka sa isang tao? Gusto mong palagi siyang makita? Na kapag hindi mo siya nakita ay malungkot ka? Ewan ko siguro, pero ang importante umamin ka na crush mo si Mark. Ang sabi ni baby sabay tawa ng malakas. Dalaga ka na, pangaasar pa niya sa akin. Yun nga lang papadudot ay hindi na talaga kami nagkita ni Mark pagkatapos ng graduation namin. Aminin kong sobra ko siyang nami-miss. At kahit na weird ay hinahanap ko talaga ang kakulitan niya. Ewan ko ba pero ng mga panahong yon ay hindi na ako nasanay na walang kumukulit sa akin. Samantala nang sumapit na ako ng high school ay marami akong nakilalang mga kaklaseng lalaki na aminin kong mas gwapo kesa kay Mark. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko sila pansin. Si Mark pa rin kasi ang laman ng isipan ko kahit na anong klaseng gawin ko na pag-move on. Samantala ay sinubukan ng mga kaibigan ko na i-match ako sa mga kaklase naming lalaki kasi ako lang ang hindi nagkaka-boyfriend sa barkadahan. May mga pagkakataong nagpe-pretend pa silang bilang ako. At sekreto nilang nire-replyan ng mga love letters na pinapadala sa akin ng mga manliligaw ko. Siyempre noong madiskubre ko yon ay nagalit ako. Pero napatawad ko rin sila dahil na-realize kong wala naman silang masamang intensyon. Gusto lang nila akong makamove on kay Mark na kung tutuusin ay dapat ay nakalimutan ko na dahil infatuation lang naman ang nararamdaman ko noon sa kanya pero hindi ko siya makalimutan. Papadudot, ewan ko ba kahit ilang taon na kaming hindi nakikita ni Mark, ay hinahanap ko pa rin siya. At sa kagustuhan kong makita siya ulit ay inaasa ko sa radio ang pagkakamusta sa kanya. Oo papadudot, pinapabati ko siya madalas noon sa radio, lalo na kapag birthday niya tuwing December 8. Sobrang saya ko kapag nababasa ng mga DJs sa radio ang mga pabati ko kay Mark. Kasi nagbabaka sakaling marinig yun ni Mark at maalala niya ako. Papadudot kahit na ilang taon na ang lumipas ay hoping pa rin ako na isang araw ay magkikita ulit kami ni Mark. Kahit na walang katiyakan kung hanggang kailan ako maghihintay. Papadudot paglipas ng 4 na taon ay hindi pa rin kami nagkikita ni Mark kaya unti-unti na rin akong nawalan ng pag-asa. Ngunit unti-unting nauso ang social media noon tulad ng Friendster at MySpace. At kasamaang palad, hindi ko mahanap si Mark. Kaya tinanggap ko na rin ang katotohanan at nag-decide na mag-move forward na lamang. Pero nang minsang umuwi ako sa Batangas para magbakasyon ay na-shock ako dahil hindi ko ina-expect na magkikita kami ni Mark. Malaki ang pinagbago ng itsura niya. Tumangkad siya at naging mas cute kumpara dati. Pero sa pagkikita namin yun ni Mark
ay walang nanaig na kamustahan. Dahil siguro sa hiya kaya walang pansin ang naganap. Sising-sisi ako pagkatapos noon, Papa Dudut. Kaya umasa ako na sana'y muli kaming magkita ni Mark at doon ay gagawin ko na ang lahat para magkausap kami. At 1 linggo pa ang lumipas habang namamasyal kami sa mall kasama ng mga kaibigan kong sina Baby at Christy. Muli kaming pinagtagpo ni Mark ng tadhana ilang linggo pagkatapos ng aking high school graduation. Baby? Christy? Kayo ba yan? Tanong agad ni Mark sa dalawa kong kaibigan paglapit niya sa amin. Medyo nainis lang ako kasi hindi niya man lang ako binate. In fairness, ang laki ng pinagbago mo ha? Ang tangkad mo grabe. May paghangang sabi ni Christy kay Mark. Mark, si Ayesha, hindi mo ba natatandaan? Panunubok ni Baby nang baka halata siyang nakasimangot ako. Of course. Natatandaan ko. Hindi ko makakalimutan ang pagmumukha niya. Natatawa at may halong pangaasar na wika ni Mark sa akin. Kung ganun bakit hindi mo raw siya pinansin nung nakita daw kayo dito sa plaza? Usisa pa ni Christy. Yun ba? Kasi nahihiya kasi ako. Wika ni Mark sabay tingin sa akin. Ewan ko pero pakiramdam ko ay nag-blush ako ng mga sandaling yon. So kaya pala pagkatapos mong ngumiti, deadma ka lang sa akin. Hirit ko pa sa kanya. May konti pa akong sama ng loob noon dahil sa pagdededma niya sa akin. Uy, alam mo Mark, may chika ako sa'yo. Si Ayesha, crush ka niyan. Sabi ng bida-bida kong kaibigang si Baby. Siyempre agad kong kinurot sa tagiliran ng kaibigan ko bilang protesta. Tumawa lamang ng malakas si Mark. Matagal ko nang alam yan, Baby. Matagal nang patay na patay sa akin yang si Ayesha. Kumpiyansang sagot ni Mark sa amin. In fairness wala ka pa ring kupas. Makapal pa rin ang mukha mo. Ako naman ang nagbiro sa kanya. Ayesha, 4 years pala tayong hindi nakita no? So kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Tanong pa niya sa akin. Naku, walang boyfriend yan, as in no boyfriend since birth. Si Christy ang sumagot para sa akin. Talaga ba? Bakit naman Ayesha? Choosy ka pa rin ba? O baka naman hinihintay mo lang ako? Curious niya ang tanong sa akin. Bakit naman kita hihintayin? Hello, hindi na kita crush. Pagtatanggi ko sa kanya. 4 years na ang lumipas pero hanggang ngayon denial queen ka pa rin. Natatawang balik ni Mark sa akin. Umamin ka na kasi girl, panunukso ni Christy sa akin. Binalingan ko naman ang inis ang dalawa kong kaibigan. Anong umamin? Ikaw Christy? Kayo ni Baby manahimik kayo dyan. Sita ko pa sa kanila. O heto ka na naman, lumalabas na naman ang pagiging tigre mo. Kunin ko na lang ang cellphone number mo para lahat tayo masaya. Sabi pa niya sa akin. Ayaw ko nga. Pagtanggi ko kunwari kay Mark. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo yung number ni Ayesha. Bidang-bidang sabi ni Baby sa akin, sa aking crush. Ikaw talaga Baby kahit kailan para kang bubuyog sa fast food. Bida-bida. Naiinis na sabi ko sa aking kaibigan. Eto naman pinagdadamot mo pa kay Mark. Yung number mo. If I know naman gusto mo ring makatext si Mark. Balik naman sa akin ni Baby. Hay naku Ayesha, huwag ka nang magpataray effect dyan no. Be nice, okay? Segunda naman ni Christy. Don't worry girls, sanay na ako sa ugali ni Ayesha. Lalo tuloy ako na-challenge. Wika niya habang pangising-ising nakatingin sa akin. Ligawan mo na Mark. Biglang sabi pa ni Baby. Siyempre agad kong sinaway ang dalawa kong kaibigan na obviously ay kumakampi na kay Mark. Masaya ako at nakita ulit tayong dalawa Ayesha. Ayesha,
Pagpasensyahan mo na ako kung mapangasar pa rin ako hanggang ngayon ha. Sana maging friends tayong dalawa. Ano, pwede ba? Senserong tanong sa akin ni Mark. Pwede naman, nahihiya kong sagot sa kanya. Papadudot pagkatapos noon ay bigla na lamang nag-text sa akin si Mark. At doon na nga nagsimula ang kumustahan namin. Nagkaroon kami ng regular na komunikasyon at sa paglipas ng panahon ay muling nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi naglaon ay nanligaw siya sa akin at sinagot ko naman siya makalipas ang ilang buwan. First year college kami noon, Papadudot. Masayang masaya kami ng mga panahong yon. Akala namin ay wala ng katapusan pero mali pala kami. Dahil pagkaraan ng ilang buwan ay nagsimula na ang misunderstandings sa aming relasyon na eventually ay nauwi sa hiwalayan. 9 months lang ang tinagal ng relasyon namin. Kaya naging masakit sa akin ang hiwalayan namin. Kaya naisip ko noon na maghanap ng panakipbutas. Kaya wala pang isang buwan ay nagkaroon na ng kapalit si Mark sa puso ko. Nakita ko kanina yung bago mong boyfriend. Siya pala yung pinalit mo sa akin. Malungkot na wika ni Mark sa akin nang magkita kami sa labas ng university campus. That time sa FEU ako nag-aaral habang sa San Sebastian naman si Mark. Huminga lamang ako ng malalim ng mga sandaling yon. Ayaw ko na kasing dagdagan pa ang sakit at malamang selos na nararamdaman ni Mark. Pagkatapos ng 9 months ng relasyon natin magkakalabuan din pala tayo. At ang sama para bang napakadali kong palitan. Wala pang isang buwan nakahanap ka kagad ng kapalit ko. Alam mo Ayesha, sama talaga ng loob ko. Kanina habang nakikita ko kayo ng lalaking yun na magkasama, hindi ko maiwasang maramdaman yung sakit. Sabi pa sa akin ni Mark. Teka, sinusundan mo ba kami ni Christian? Usisa ko sa kanya. Hindi, nagkataon lang na parehong bus lang ang sinakyan nating tatlo kanina. Malungkot niyang sagot sa akin. Mark, masaya na ako kay Christian. Kaya please tama na. Pakiusap ko noon sa kanya. Pero hindi tumigil noon si Mark. Masaya ka ba talaga sa feeling niya? O baka naman panakipbutas mo lang siya? Agad naman akong sumagot sa kanya. Hindi ko siya panakipbutas, okay? Pagkaklaro ko. Mahal pa rin kita, Ayesha. Maya-maya pagtatapat sa akin ni Mark. Bakit ba kasi nakipaghiwalay ka kagad sa akin? Katampuhan lang tayo tapos hiniwalayan mo na kagad ako. Bakit? Siguro nagkamali ako sa iyo pero hindi naman dapat tumantong yun agad sa hiwalayan. Napakababaw kasi ng dahilan. Sabi pa niya sa akin habang naiiyak. Mababaw ba yun sa tingin mo? Pues sa akin hindi. Sagot ko sa kanya. Misunderstanding lang yun nangyari sa atin, Ayesha. Madali nating makakalimutan yun. Please bumalik ka na sa akin. Nagmamakaawang wika pa ni Mark. Sorry pero mahal ko na si Christian. Giit ko. Umiling siya bilang sagot sa akin. Hindi ako naniniwala, Ayesha. Alam kong mahal mo pa rin ako. At si Christian, panakipbutas mo lang siya. Ang sabi pa niya. At gaano ka nakakasigurado doon ha? Kumpronta ko. Sigurado ako, Ayesha, kasi nararamdaman ko. Please bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Magsimula ulit tayo. Hindi talaga siya susuko hanggat hindi niya nababawi ang aking puso, Papadudot. Please Mark, huwag mo munang guluhin ang isipan ko. Sa totoo lang kasi, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Oo, aaminin ko sa'yo. Mahal pa rin kita pero paano si Christian? Ayaw ko siyang masaktan. Gulong-gulo na noon ang puso't isipan ko. Kung hindi mo siya mahal, kailangan mo siyang hiwalayan. Mas masasaktan siya kung malalaman niyang panakipbutas mo lang siya. At saka paano rin tayo? Hayaan na lang ba natin na maging malungkot ang buhay natin dahil sa mga maling desisyon? Please Ayesha, huwag na nating pahirapan pa mga sarili natin. Bumalik ka na sa akin.
Pilit niya akong kinukumbinse. Hindi ko alam kung ano ang susundin ko. Malungkot at naiiyak kong sagot sa kanya. Ang may papayo ko lang sa'yo, kapag usaping pag-ibig, puso mo lang ang sundin mo. Magpakatotoo ka sa mga nararamdaman mo. Payo pa ni Mark sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pinipressure. Bibigyan naman kita ng panahon para makapag-isip. Basta palagi mo lang tatandaan. Anumang oras mo gustong bumalik sa akin ay bumalik ka lang. Handa kitang tanggapin anumang oras. Pagpapatuloy pa niya. Papadudot, muli kaming nagkabalikan ni Mark pero nagpatuloy pa rin ang problema sa relasyon namin. Hindi kami magkasundo sa maraming bagay kaya naisip ko noon na baka hindi pa kami handang pumasok sa isang relasyon. Kaya isang desisyon ang ginawa ko. Ayesha? Hindi ko pa rin matanggap yung pakikipaghiwalay mo sa akin nung isang araw. Sabi ni Mark sa akin nang muli niya akong dalawin sa aming bahay. Ramdam kong sobra siyang nasaktan sa ginawa ko. Ginawa ko yun kasi yun ang alam kong makakabuti sa ating dalawa. Pagtatanggol ko sa aking naging desisyon. Talaga ba? Para bang gustong sabihin sa akin ni Mark na walang naidulot na mabuti ang aking desisyon. Mark, oo. Alam nating mahal natin ang isa't isa pero hindi pa tayo handa. Hindi pa tayo emotionally mature para pumasok sa ganitong relasyon. Paliwanag ko sa kanya. Ayesha naman. Mga college students na tayo. Nasa tamang edad na tayo. Sabi naman niya sa akin. Kaso hindi pa tayo handa. Ako aamin ako. Hindi pa ako handa. Sorry Mark, pero hindi ko pa priority ang pag-ibig sa ngayon. Marami kasi akong gustong gawin na alam kong hindi ko magagawa nang nandyan ka. Pagtatapat ko sa kanya. At ano naman yun ha? Usisa niya sa akin. Gusto niya talagang malaman kung ano ba ang saloobin ko. Basta marami. Sorry talaga Mark pero kasi parang hindi pa ako gaanong kasigurado kung ikaw na ba talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Siguro sinabi ko sa iyo na mahal kita pero hindi ko yun sigurado kung panghabang buhay na ba yun o puppy love lang. Ewan, eksplanasyon ko sa kanya. Puppy love? Ano tayo, teenager? Medyo natawa ng kaunti si Mark sa sinabi ko. Ngunit nanatili lamang akong seryoso. Hindi ka ba nagtataka kung bakit palagi tayong hindi magkasundo sa lahat ng bagay? Minsan nga napapaisip ako na baka hindi tayo compatible sa isa't isa. Alam mo yun, baka hindi tayo destiny para sa isa't isa. Conclusion ko. Muling sumeryoso ang mukha ni Mark. Ang problema kasi sa'yo, madali kang sumuko. Hindi mo kayang ipaglaban kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Kaya nga hindi pa ako emotionally stable pagdating sa pag-ibig, Mark. Sorry talaga pero siguro nga dapat na nating tuldukan ng relasyon natin. Hindi pa panahon para sa atin. Yon ang naging final na decision ko. Ayesha, sa totoo lang sobra talaga ako nasasaktan sa ngayon. Malaki na ang ininvest kong emosyon sa relasyon natin. Siguro nga hindi ka pa talaga handa sa isang seryosong relasyon na gusto ko. Pero ang tanong kailan ka magiging emotionally stable? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam, panahon lang ang makapagsasabi. Tipid kong sagot sa kanya. Ayesha, kung sakaling handa ka na magmahal ng seryoso, babalik ka pa ba sa akin? Maya-maya'y tanong niya sa akin. Hindi ko alam Mark, pwedeng oo, pwede ring hindi. Tadhanang makakapagsabi niyan. Sabi ko na lamang sa kanya. Nabuntong hininga na lamang si Mark sa sinabi ko. Pagkatapos noon ay balak na niyang umalis ngunit pinigilan ko siya saglit. Mark, salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Sobra ko na-appreciate yung mga efforts na ibinigay mo sa akin. Sayang nga lang at nauwi lang yun sa wala. Alam mo, hindi ka mahirap mahalin. Malay mo pagka wala ako sa buhay mo dumating naman ang isang babaeng mas deserving sa pagmamahal mo. Hindi pa huli ang lahat sa atin, Mark.
Naniniwala ako na magiging masaya pa rin ang mga buhay natin kahit na wala na at lipas na ang relasyon natin. Mahabang litanya ko sa kanya bago ako nagpaalam sa kanya. Hindi, Ayesha. Ang dapat mong sabihin see you later. Dahil naniniwala ako na may pag-asa pa rin tayo. Marang hindi ngayon o sa makalawa. Hindi ko pa rin sinasara ang pagkakataon na magkabalikan ulit tayo. Hirit pa niya sa akin pagkatapos noon ay tuluyan na kaming nagkahiwalay na dalawa. Papadudot, naging masakit ang hiwalayan namin pero natanggap namin kinalaunan na hindi pa panahon para sa aming dalawa ni Mark. Nagkaroon kami ng kanya-kanya naming buhay pero nagpatuloy ang komunikasyon namin. Yun nga lang ay bilang magkaibigan na lamang. Samantala lumipas ang ilang taon at nagkaroon kami ng kanya-kanyang relasyon. Nabuntis ni Mark ang girlfriend niya. Simula noon ay parang lumamlam ang komunikasyon namin hanggang sa nauwi na nga sa total blackout. Sayang. Aminin kong nanghinayang ako sa naging kinalabasan ng love story namin ni Mark. Kahit lagpas isang dekada na ang lumipas. Siguro nga, Papadudot, hindi talaga kami ni Mark ang para sa isa't isa. At kung sakaling magkita ulit kami, bahala na ang tadhana sa amin. Papadudot, ito lamang ang may babahagi kong istorya sa ngayon at sana'y mabasa nyo ito at mapiling i-upload sa